Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Ito ho'y, ang topic ho na ito ay lagi ho tayo bilang Katoliko ay atin hong nararanasan lagi ho ito kapag kao yung Semana Santa. Iyon hong paghuhugas ng paa, sinasdramatize ho yan, lalo na sa mga simbahan, sa mga drama ay sa entablado ay sinasagawa ho yan. Yung hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Ngayon ito ho ang nilalaman nito. Medyo mahaba ho, akin hong tatapusin na at nang maunawaan ho natin ang tinutukbo ho dito na mensahe sa atin. Bispiras na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay niya na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasutan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, ang sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang paugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang nagsugo sa kanya na nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasaad sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Yan o mga ang atin hong nilalaman. Ang sabi nga ho dito, ay meron ho akong 3 puntong na nasili po rito sa bandang huli. At alam ko mabibigyan ng ating mga kasamahan ng magandang pakahulugan ho para sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito ho'y sinabi, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Pagkatapos ho, yung isa, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. At ang panghuli-huli, tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin
ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ito yung sa kabuuan no, ng pagkapagbigay ng halimbawa ng Panginoong Kuya Dio, ng ating Panginoon sa mga alagad. Ano hong aplikasyon ang nakikita ninyo para sa buhay ng tao sa ngayon dito? Mga kapatnubay, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga halagad. Ayon po sa banal na aklat, hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad upang malinis ang buong pagkatao, upang magkaroon sila ng kaugnayan sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, malapit na ang kanyang paglisan sa sanlibutan, kaya ipinili niya magmahalan sila kung paano minamahal siya ng Ama. Yun. So sa mga tuwid, yung iniwan ng ating Panginoong Kuya Dio na aral sa kanila, kinakailangan, yun din yung magagad o matransfer hanggang sa kasalukuyang panahon. Yung mga halimbawa ng ating Panginoong Jesus dun sa kanyang mga alagad. Yun ang pinakadiwa noon na maging magagad ng tao, makita sa mga tao kung ano yung kanyang mga halimbawa. Yun ang pinupunto ni Kuya Dio doon. Kuya Bert, ano sa inyong malawak na pananaw dito, pagka ang sabi rito ay ako'y pinagtaksilan, nakanota rito, ako'y pinagtaksilan sinikaran ako sa Griego. Ako'y pinagtaksilan, sinikaran ako. Yun, sa Griego, parang ganun ang ibig sabihin. Sinikaran ako. Sa kabuuan mo nitong hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad, anong naibibigay niyong larawan para ko sa atin? Tingnan natin, himayin natin umpisa doon sa binasa mo, Kuya Min, sa mga unang mga talata. Makikita natin dito, sabi ni Jesus, alam niya ang pagdating ng kanyang panahon, ang paglisan niya sa mundong ito. Na para bagang inilalarawan sa atin na tayo din ay lilisan sa mundong ito. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero si Jesus ay alam niya kung kailan darating yan. Kung minsan sa ating buhay ay lagi nating sinasabing, handa ka bang mamatay? Ay, wag muna. Karamihan ganun eh. Kasi, maliliit pa yung mga anak ko. Yung mga apo ko, palalakihin ko pa. Gusto ko muna silang makitang lumaki. Kinokontra natin ang kalooban ng Diyos. Pero ang lagi nating iisipin, darating at darating ang oras na yon. Katulad ba tayo ni Jesus? Walang takot, walang pangamba, na ang kanyang oras ay dumating na upang bumalik sa Ama? Sa ating buhay ngayon, sa ating pang-araw-araw, kapag ba tayo ay namatay, nakakasigurado pa tayong aakyat, babalik sa Ama? Sana pag-isipan natin mabuti ito, mga ginigiliw naming tagapakinig. Hindi ang karangyaan ng mundong ito ang makapagdadala sa atin doon sa piling ng Ama sa langit, kundi ang mga gawain katulad ng ginagawa ng Panginoon. At makikita din natin dito, noong sila'y nag-aapunan na, ay naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas yung masamang balak laban sa Panginoon. Kung titingnan natin ngayon dito, ang lahat ng pumapasok na masasama sa ating kaisipan at kalooban, ito'y dulot ni Satanas. Si Satanas ay pumasok kay Judas, hindi niya kinontra. Hindi siya lumaban. Kaya dapat sa ating buhay, anuman dumating ang mga pagsubok, ay huwag nating aayaan na manalo si Satanas, na sunod-sunuran tayo sa mga pagsubok na ginagawa sa atin ng Diablo. Sabi nga ni Santiago, labanan ninyo si Satanas
tatalunin nyo siya. Pero, paano natin tatalunin kung sa kainahan natin ito? Tatalunin